Hi, I'm Robert G. Bedwellington from RG Toys. I'm 22 years old. Currently, graduate na po ako ng Civil Engineering. And, by October, mag-start na akong mag-review for board exam. So, pinagsabay ko yung studies sa business yan, para to make end meets. Okay. So yun ba yung nag-drive sa'yo to start the online? Yes, aside from being passionate in business and collecting, that's why. Kasi nung studying ako, umaasa lang ako sa scholarship ng USC. Okay. So yun yung living allowance ko. Walang support. Ay, hindi ba walang support? Hindi ako umaasa sa mom ko kasi single mom siya. So gumagawa ko ng sarili kong parang way para maka-survive. Okay. And How's the journey from having your just an online selling platform and now meron ka ng physical store? Sige, start tayo sa small story, sa short story. Okay. Before, nagko-collect lang talaga ako ng Funko Pop. Then, naubusan ako ng cash. To make the story short, naubusan ako ng cash. Nagbenta ako ng Funko Pop. Okay. Doon ko na-realize na nabili ko to ng 300, nagbenta ko ng 600. So, bakit hindi ko siya gawing business? Okay. That time, wala pang masyadong online seller ng Funko Pop specifically. Then, meron ako nakitang isa lang. Then, ginaya ko, gumawa ako ng page, nag-advertisement ako, nag-research ako kung paano mag-market, something like that. Then, nung unang live selling ko, success naman siya. Nag-return of investment agad. So, I invested 20,000 of my sariling budget. So, namutang ako ng 20k sa mom ko. Sabi ko kasi yung bibilin kong items worth 40k. And I will sell it for 80k. Something like that. Nabawi ko naman. Then, ayun, the rest is history. Pero hindi palaging Masaya, masaya. kumbaga. Yes. Dahil nung umuso yung crypto, Okay. na-addict ako and na-lose ko lahat ng naipon ko, ng naipundot ko, naubos, dumami utang ko, umabot 500k, something like that. Tapos, by December, sobrang ano na ako. Year what? Sorry. Year 2021. Okay. By December, medyo ano na ako, depressed kasi nag-utang, wala na akong ma-provide. Then, tinanong ko sarili ko, sabi ko, saan ba ako magaling? Ano yung kailangan kong gawin? Na-realize ko, meron pala akong page kasi yung page ko, medyo established na nasa 5k likes na yun eh. Then nag-try ulit ako, sumubuhat ako. Then, after 2 months, nasettle ko lahat ng utang ko. Lumabi agad yung business. So, thankful ako kay Lord God kasi parang sinave niya ako eh. Drowning eh. Just to say, work hard ulit hanggang ngayon. Medyo naging discipline na ako sa mga risk. Kasi diba, the high risk, high reward. Naging discipline ako. Sabi ko, walang easy money. Kailangan paghirapan. So, pinaghirapan ko. Then, last year actually, ng mga 4th quarter, na-realize ko, sabi ko, I want to grow more. Then, yun. Doon pumasok yung isip ko sa pag-open ng physical store para maka-reach ako ng more market kasi sa ngayon puro online lang, di ba? So parang wala pa yung market na mahilig lang bumili sa store, mag-walk-in. Gusto ko siyang ma-reach for expansion, something like that, to grow, in short. So far, ano yung pinakamahal na collectible na sell mo, na benta mo? Recently lang, meron akong Planet Arley of Vegeta na signed ng voice actor niya. Nabenta ko siya for 320,000. One piece lang, one piece. One piece. sa isang solid buyer ko talaga. Na loyal supporter. So, kasi since online yan before, alam naman natin maraming scammers. May mga na-encounter ka bang ganon? And how did you handle yung mga customers or clients na medyo hindi maganda? Okay. Meron ako na-encounter na buyer. Seller kasi medyo ano ako eh, conscious ako sa pagbili. Kailangan dumating muna yung item. So,
wala akong parang wala akong experience. Pero sa buyer meron. Meron akong isang customer, nag-send siya ng payment. Akala ko pumasok kasi may incident siyang receipt. Then akala ko pumasok. Tapos umabot siya ng 40,000. Pero pinapadala ko yung items kasi may resibo siya from bank. And it turns out na hindi pala talaga siya pumapasok sa account ko. So hindi ko siya na-monitor kasi sumasabay siya sa ibang payment. Okay, so yun, 40K. Sabi ko, lesson learned, kailangan huwag masyadong tiwala, check natin, syempre. Maging aware tayo sa mga ganung bagay. Since online, maraming scammers talaga, maging matalino tayo sa online platforms natin. Okay, nauna nandiyan na yung physical store mo. What's the future plans of RGB Toy Zone? Of course, the future plans natin to have more branches to be known nationwide. And lalo ngayon, medyo ang mga online platforms na social media presence natin, mas palalawakin pa natin para mas makilala pa tayo. Question lang, ano yung unang Funko Pop na nakuha mo? Saan yung collection na meron ka na wala sa store mo na nasa yun lang? Okay. So, ang first Funko Pop ko, kung familiar kayo sa La Casa de Papel or Money Heist, yes. Yung story kasi noon, meron akong friend, kasi kami ng rider, kasi yung mga rider, nakita ko yung isang item niya, sabi ko, ang pangit naman nito, ang laki ng ulo, parang, tapos mahal. Naragaluhan niya ako ng isa, sabi niya, pangit pala, ito, so yan. Sabi ko, favorite ko lang kasi. Binigyan niya ako ng Tokyo and Professor, parang ganon. Tapos, parang within that day, 10 pieces kasi sila eh. Sabi ko, kailangan ko ito makompleto. Hindi ako makatulog. May extra pera ako sa mga allowance niya. Binili ko, parang walang lumilipas na araw na hindi ako makatulog. Bili ako ng bili. Agad makompleto ko. Nung nakompleto ko na, ano next? Yun, doon nag-start. Then yung Funko Pop ko na wala sa store, syempre yung mga gifts sa akin na personal. Yes, mga personal gifts. Kahit ano pa yan, kahit Funko Pop or mga oil lines, nasa bahay lang sila. So may meron silang special place sa bahay. Ayun yung mga items na walang price eh. Next question din, ano yung mga store mo na nasa yun, na limited edition na for your store na wala sa ibang Funko Pop? Okay, kung mapapasin mo, dito sa buong Philippines, kami lang yung store na naiiba in terms of items kasi sila, lahat yan, distributor. Kumbaga, lahat ng sinasalang nila, mga new items, new arrivals, tayo, ang unique selling proposition ko, yung mga items na wala na sa market, yung mga collectibles talaga. Yes, yung mga vaulted. Yung vaulted, ang meaning niya parang hindi na nagpo-production na. Yes. Ayun yung mga target ko. So, ayun yung mga tumataas na value. Kasi, ayun yung hinahanap ng tao eh. Hindi naman palagi hindi palagi yung bago. Okay, kailangan kasi, parang yung isip ko, kailangan ko makompleto lahat. Kunwari, Disney, binigyan kita na Ariel, 12 sila. Sanabi mo si Cinderella, kung ano-ano. Ganon yung ano ko. So ako yung humihit ng market na wala sila. How about na signature na mga Funko Pop? Mga term ako. Ano yung paano ka nakakuha ng signed item? Signed Funko Pops. Kadalasan doon sa mga signing events sa US shop. Then, parang yung item dadalhin mo sa US, sa sign, tapos with certificate of publicity, babalik dito. Kaya, kunwari, yung regular, 650 lang, yung sign, 6.5. Kaya siya nagmahal kasi sign, yung shipping, yung tax. Are you joining sa Toy-Con convention? Yes! Expect nyo po kami sa Toy-Con 2024 Evolution. Meron tayong 2 booths na. Okay, last na lang. For other promos, inquiries, take it away. Okay, for Funko inquiries, message lang po sa ating Facebook page, RGB Toy Zone. Meron din tayong Instagram at RGB Toy Zone, walang space. Ayan. Kung meron kayong nahanap na matagal yun hindi mahanap, baka sa amin yun na makita. Basta laruan, chika dyan.